Ito na ba ang simula ng aking pagsubok, Bataluman? Bakit kailangan yung ibalik sa aking alaala ang mga kasumpa-sumpa kong mga nagawa at pinagdaanan? Ang bawat pangyayari sa kasalukuyan ay bunga ng ating nagawa sa nakaraan. Ito lamang ang paraan upang lalong luminis ka. Ang aking asawa at si Akil. Prestat Danaya! Hindi kita lalabanan! Sasabihin ko ito upang mahihanda mo ang iyong sarili. Ang pagkamatay ni Tera sa kamay ni Gargan. Maaaring madaig pa ni Natera si Gargan. Isa kang taksil ni Tena. Narito pa rin siya. Nalalanghap ng hangin ang kanyang paghinga. Gargan! Ilabas mo si Tara! Maaaring may magawang paraan ng tungkod na ito. Inuutusan kita, tungkod ng bathala! Dalhin mo kami sa iyong Panginoon ngayon din! Akala ba ng iyong mga kasama ay mapapasunod nila ang aking Asfor? Pakawalan mo ko, Gargan. Magtuos tayo ng patas. Ay sarap siguro mag-aral at magbasa muli ng kasaysayan. Lalo't ngayon ay gumulang na ako. Ang korona ay parang ang apat na mga brilyante rin, Gaia. Pinipili nito ang karapat-dapat na maging tagapagmana at tagapangalaga. Bakit ka na parito, Bataluman? Nais mo bang kausapin si Hara Alena? Ikaw ang aking sadya, Gaia. Nais kong humingi ng tawad sa iyo sapagkat hindi kita nagawang sagipin noon sa iyong naging madilim na kapalaran. Bagkus ay naging daan pa ako upang may padala kayo sa mundo ng mga mortal. Maraming pangyayari na mahirap hanapan ng paliwanag, ngunit maniwala ka. Ang lahat ng mga kaganapang ito ay may mabuting dahilan para sa ating lahat. At ang mabuting dahilan bukod sa kailangan isilang ang aking kapatid. Matutupad ang winika sa iyo noon ni Emre. Ikaw ang magiging gabay para sa iyong kapatid.
At siyang lunas, Gaya. At si Tera rin ang magiging daan upang makamtam mo ang iyong minimiti. Nasaan sila? Gargan! Gargan! Tanakresh na! Tila pinaglalaroan tayo ng tungkod. Sangre, isa rin ba akong hangal sa iyong akala? Hindi ka makakatakas mula sa aking sangre. Dahil pinilanggo kita dito sa aking ninigang mundo. Magkakatotoo na ba ang hula? Mamamatay na ba ako? Anong ibig mong sabihin, Bataluman? Ipaliwanag niyo pa sa akin. Sheranes Anan. Fedora Eve Azore. Sa ngayon ay ibig kong tanggapin mo ang aking lubos na paghihingi ng tawad. Agape Avi, Gaya. Ang iyong kamatayan ay hindi nangangahulugan na hindi ka mahal o na hindi ka mahalaga. Ngunit, ang pagiging batala ay tulad din ng pagiging isang hara. Kailangan laging piliin ang pinakamagandang pasya, masakit man ito sa sarili at sa iilan, upang maisalbang mas nakaakarami. Nauunawaan ko, Bataluman. Ngunit kahit ang propesya ay tila nagbago na. Kaya bakit hindi mo na lamang ako buhayin muli? Nais ko pang may magawa at may tulong sa Encantadia. Huwag kang magmadali. Pinapangako ko, may maganda rin bukas na nakalaan para sa'yo. Sa ngayon, nawa ay tanggapin mo ang aking paghingi ng kapatawaran. Walang galit ang aking puso. Lalo't mahal ko ang aking kapatid. At wala akong ibang nais kundi magtagumpay siya sa kanyang misyon. Upang makabalik na siya rito. Magsasama-sama kami ng Ada. Naririnig kita, Tera. At hayaan mong sagutin kita. Oo. Kapag hindi mo isinuko sa akin ang iyong brilyante ngayon din, papaslangin kita. Para gamitin mo sa kasamaan. Para gamitin mong kasangkapan upang pumaslang ng mas marami pang inosenteng buhay. Para wasakin mo ang mundo ng mga tao at ang mundo ng Encantadia. Saan dapat mangyari? Pagkat kinasutok naman ko ang mundong ito, kung saan ako ikinulong ni Emily, lalo na ang Encantadyang kanyang nilikha. Ngunit ibibigay ko pa rin sa iyo ang aking awa, Tera. Upang matupad ang iyong pangarap na buhay na makasama ang iyong kapatid at ina, kapalit ng iyong brilyante. At anong buhay ang gantimpala mo, Gargan? Ang buhay kung saan ako ay isang duwag at pagtaksilan ko ang lahat. Ang mabuhay na may dugo ng mga inosente sa aking mga kamay. At makita ko na wasakin mo ang mundo na aking tunay na sinilangan at tunay na lahi. Hindi na bali, Gargan.
Mas pipiliin ko ng lumaban at mamatay kesa maging alipin ng kadiliman! Ang kamatayan ang iyong pinipili. Pagbibigyan kita. Ano nga naman ang laban ng sakhamak na sanggring may duging mahina ng taong laban na isang bathala? Pero meron akong wala ka. Ang puso ng isang tao na kayang manindigan sa tama. At ang tapang ng dugog diwata na kayang ialay ang buhay para sa kabutihan. Kung gayon, tingnan natin kung hanggang saan aabot ang iyong lakas. Isang inutil na kapangyarihan. Kung hindi mo kami dadalhin sa iyong Panginoon, ay susunugin kita! Huwag, Flamara! Bagkus pag-aralan ninyo kung paano nyo ito mapapasunod sa inyo. Sumasang-ayon ako. Tayo na, Flamara. At hanapin na natin si Terra. May babalang binabad siya ang hangin. Este Secto! Sumusuko na ba, Terra? Walang sangre ang sumusuko sa laban. Hindi ko ipagkakanulo ang buong Encantadia. Ang brilyante ng lupa, Terra. At hahayaan kitang mabuhay. Mas pipiliin ko pang mamatay kesa isuko sa'yo ang brilyante!
Tinatawag ako ng aking tagapangalaga. Ngunit hindi ko alam kung saan at paano ko sila pupuntahan ng brilyante. Hindi ka maririnig o masusundan ng iyong kambaldiwa dito. Ang brilyante. Tera. Isang pagkakataon pa ang ibibigay ko sa iyo, Sangre. Ang brilyante o sa pilitan ko itong kukunin sa iyong bangkay. Palagi mong paghahawakan ng pagmamahal na yan, Gaia. Sapagkat yan ang magliligtas kay Tera. Maging sa'yo. Anong ibig mong sabihin, Batalumang Cassiopeia? Katulad ng maraming bagay, magiging malinaw din ang lahat sa nalalapit ng hinaharap. Basta't huwag mo sanang kalilimutan ang aking mga tinuran, Gaia. Hanggang sa muli. Avisa la Maestre. Sagarin ng aking pag-unawa. Ang brilyante, Tera, isuko mo na ngayon din. Ang brilyante, Sorry, Ashley. Sorry. Ba't ka nang gugulat ng ganyan? Nasaan na ang mga taga-Balaak? Tinakasan kami, ninaagan eh. Ashley, yung mga yon, tapang-tapangan lang yun. Pero, panduwag din naman yung galawan. Tumakbo din sa huli. Avisala Eshmat, hindi kayo napahamak kahit may mga sugatan. Huwag mo kaming alalahanin, Sangre. Patuloy pa rin kaming lalaban ni Cedro sa ilalim ng iyong pamumuno, kahit masaktan kami o masawi. Avisala Eshma Miniave. Wow. Sip-sip. Gusto na lira. Nanaya. Ado, iiwanan ko na muna kayo. Lira Mira, kayo na muna ang pansamantalang manguna sa pangkat na ito. Tiyakin ninyo na walang kahit na sino man ang mapahamak o masaktan ninuman. Kopya, Ashley. Okay. Kaso hindi mo naman. Ngunit Ashley, iwan mo kami dito. Saan naman kayo paroroon? Paumanhin, Sangre. Ngunit aking nakita na madadagdagan pa ang iyong pasakit. Ano ang iyong nakita? Ang pagkamatay ni Tera. Kailangan ko muna magbalik sa Lireo. Kailangan kong kausapin ang Hara.
Pabitin talaga to si Ashti. Di pa sinabi sa atin kung ano sasabihin niya sa kapatid niya. Pero, Beshi, ito na yung chance natin, Beshi. Ito na yung chance mong makaganti kay Daron. Bigyan mo na ng isa yan. Isa lang. Ganun tamaan mo lang sa mukha ko. Hindi kita isusumbong, promise. Dali, kaya mo yun. Dali. Sige na. Daron, Lalay, no. Tanakres na! Brakar, Gargan! Masnaya! Itigil na ang larong ito! At harapin mo kaming lahat ngayon din! sa muling pagkakataong sangre, isuko mo na sa akin ang brilyante. Ngayon din. Isuko na ang brilyante. Ayan, tinanong ka. Uutuwasan kita. Lumisan sa aking pangangalaga. At agad na magpaubaya. Kay Jaya! At hindi sa masamang panala. Kailangan mong tuntunin si Tera kahit na mahirap. Natakot-takot habang tumatagal na wala siya ay malagay sa panganib ang kanyang buhay. Nararamdaman ko na ang brilyante.
Narito na si Tera. Balik na siya sa atin. Ang brilyante ni Tera. Ngunit wala si Tera. Brilyante. Nasaan ang iyong tagapangalaga? Nasaan si Tera? Kaya pala nararamdaman mo ang brilyante, Harahen. Kaya pala. Ano ang ibig sabihin nito? Sagutin mo ang aming katanungan. Ano? At ipinagkatiwala sa akin ni Tera ang kanyang brilyante. At bakit wala si Tera? Marahil upang mapangalagaan ito laban kay Gargan. Lalo pat, may nangyari na nga masama kay Tera. Handa sana kay ang lahat ng iyong nais. Kung sinunod mo lamang ako. At handa akong mamatay ng paulit-ulit para pangalagaan ang aking brilyante. Ibolile Encantaria! Ang iyong kamatayan ng umpisa ng marami pang buhay na aking uutasin sa iyong lahi. Paalam, tampalasang mundiya. Naganap na. Nag-alay na ng buhay ang itinakda. Nawa ay maging matatag si Danaya sa bagong pagsubok na ito. Brilyante ng lupa. Ano ang nangyari kay Tera? Nasaan ang aking kaibigan? Bakit tila nabawasan ang liwanag ng brilyante? Marahil dahil ipinagluluksa niya ang kanyang tagapangalaga. Hindi maaari. Bawiin mo ang iyong sinabi. Isa itong malaking kalokohan na Rahin at maaaring nagkakamali ka lamang. Hindi ito ang tamang panahon upang magwika ng kabalbalan na rin. Isa pa, hindi siya maaaring mamatay sapagkat siya ang itinakda. Ngunit ito ang aking nararamdaman. At ito ang binabadya ng brilyante. Dea, utusan mo ang brilyante na dalhin tayo sa kinaloroonan ni Tera. Tiyak na matutuntun niya ang kanyang tagapangalaga. Brilyante ng lupa. Sundin mo ang aming hiling. Dalhin mo kami kung nasa saan man si Tera. Ngayon din. O pinakamalakas at pinakamakapangyarihang bathala ng lahat ng mga bathala at lahat ng mga nilalang. Idinudulog ko sa inyo ang kapalaran ng 3 daigdig na nais wasakin ni Gargan
Nawa ang kamatayan ng katawan ni Tera ang siyang maging daan upang kami ay tunay ngang mapabuti. Nananalig ako sa inyo sa ngalang ni Emre. At nawa, nananalanin ako na magbalik nawa si Pirena, pagkat kailangan naming lahat ang kanyang tulong. Maging... Mabaging Bathala. Hindi ito nabagit sa akin ni Batalumang Cassiopeia. Hindi ko batid. Hindi ko batid na may kinalaman ng aking bana sa kamatayan ng aming Emre. Hindi ba't ganito rin ang ginawa mo kay Danaya, Pirena? Hindi ba't itinago mo rin sa kanya na itinakda ng mamatay ang kanyang mag-ama? Sapagkat nangako ako kay Cassandra. At hindi ko na nais pang saktan ang aking kapatid. Kung gayon, hindi ka rin naisaktan ni Cassiopeia. Bakit niya pa pinapakita sa akin lahat ito? Anong kinalaman nito sa aking kahilingan na mabuhay na muli? Upang ikay ihanda sa biyayang karapat-dapat mong makamtan. Biyaya. Kung ganon, gawin ang lahat ng nararapat. Kung kinakailangan kong masaktan at masugatan, aking titiisin. Sapagkat nais ko nang bumalik sa aking lupain. Bakit dito tayo ibinalik ng brilyante ni... Tera! 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 Tera!
Bakit kita naaalala, Bunso? Nandito ka ba, Tera? Nakabalik ka na ba dito sa Encantadia? Kaya kita muling naaalala? Mahabaging Cassiopeia. Di ko mawari kung bakit bigla ako nangamba para sa aking kapatid. Hiling ko ipatuloy niyo siyang gabayan at pangalagaan. Hanggang sila yung magtagumpay at makauwi rito sa amin. Siguradong sabik na sabik kami magkita muli ni Tera. Kaya sana wag mo kaming biguin, Batalumang Cassiopeia. Tulungan niyo sina Tera. Makauwi sila dito ng ligtas. Nais pa namin magkita. At tulungan niyo sila. Sana magtagumpay na sila sa kanilang mga tungkulin dun sa mundo ng mga tao. Huwag mo ko ibigo. Pakinggan mo ako, Talumang Cassiopeia. Tera, hindi ito maaari. Tera, gumising ka! Tera, hindi pa tapos ang ating tungkulin. Gumising ka! Tera, gising, Tera! Tera, gising. Tera! Napapalibutan na siya ng mga retre na tagapagsundo ng Ivtre. Tama nga ang brilyante ng lupa. Pinutol na nga ng itim na bathala ang buhay ng tagapangalaga. Hindi ito maaari, Arahen! Red, tulungan mo akong gamitin ang brilyante ng lupa upang buhayin si Tera! Arahen! Brilyante ng lupa! Inuutosan kita pagalingin mo si Tera ngayon din! Sundin mo ako! Buhayin mo si Tera! Ngunit narito na ang mga retre. Subukan mo lang, Gabay Diwa. Baka may magawa pang paraan ng brilyante upang gantimpalaan ang aking Albe. Arahen! Na ginawa niya ang lahat upang tulungan at iligtas ang anak ng Encantadia. Sandro Binaya. Marsh na abog. Nasaan ang inyong hara? Samahan mo ako agad sa kanya. Ikinalulungkot ko, Sangre Danaya, ngunit kakaalis lang ng Hara Alena upang bisitahin ng mga diwatang nangangailangan ng kanyang tulong. Ibig kong humingi ng pahintulot sa kanya upang panandalian ko munang iwanan ang aking tungkulin dito. Nang sa ganun makatungo ako sa mundo ng mga tao at matingnan ang aking anak na si Tera. Makakabalik ba agad ang inyong hara? Marahil ay oo. Kaya't hintayin mo na lang mga mahal na Hara. Brilyante ng lupa. Lubos kaming humihiling sa'yo na gamitin mo ng lubos ang iyong kakayahan at kapangyarihan upang ibalik ang hininga ng tagapangalaga ng lupa. Tera, bakit hindi pa rin siya nagmumulat? Tera, pakinggan mo ang aming tawag. Hindi ka kailangan mawala. Pinuho mo ng Encantadia at ng mundong ito.
Gumising ka na, Tera. Alvin. May hangganan ng kakayahan ng brilyante sa pagbibigay ng lunas. Batid kong alam ninyo na hindi na maibabalik ang buhay na nawala. Umalis kayo! Umalis kayo! Hindi kayo kailangan ni Tera dito! Mayroon pa siyang tungkulin sa Encantadia! Umalis kayo! Magsibalik kayong lahat sa Devas! Hindi namin kayo kailangan dito, Tera Gomez! Go! Gamitin ninyo ang inyong mga kapangyarihan. Kung kailangan pagsamahin ninyo ang mga elemento, ay gawin ninyo ito. Gawin ninyo ang inyong mga makakaya! Napakahusay niyo po talaga, Ada. At napakalaki ng iyong natulong kay Hara Alena. Lahat ay aking gagawin para sa Encantadia, aking anak. At lahat din ay aking gagawin alang-alang sa aking kapatid na si Hara Alena. Naintindihan kita, Ada. Ganyan rin ang nais ko. Ang gawin ng lahat upang maprotektahan at matulungan ang aking nakababatang kapatid. Kaya nga, di ko maiwasang mag-alala para sa kanya, Ada. Kani-kanila lamang bigla kong kinutuban ng hindi maganda. Di ko batid kung bakit pero parang may mangyayaring masama kay Tera. Nagkaroon ka ba ng pangitayan kay Tera? Hindi, Ada. Ayoko sana mag-alala ka, ngunit hanggang ngayon ay binabagabag pa rin ako ng masamang kutob na yan. Ano pa ngayon nakikita sa iyong bulaang mata? Sasabihin ko ito upang maihanda mo ang iyong sarili. Ngunit huwag kang mag-alala. Binalaan ko na si Flamara sa mga magaganap pa lamang kaya maaari pang magbago ang lahat. Ang pagkamatay ni Tera. Aming mga brilyante. Nakikiusap kami sa inyo. Ibalik ninyo ang buhay ni Tera. Ayusa. Bakit hindi kayo sumusunod sa amin? Makinig kayo mga brilyante. Poltre, Lamara. Ngunit pati ang ibang brilyante ay walang kapangyarihan sa mga nilalang na umanaw na. Hindi ako makakapayag. Mawawala sa amin si Tera. Paumanhin. Ngunit kung mayroon kaming ganong kakayahan at ang inyong mga brilyante, di sana'y wala ng mga namamatay pang mga engkantado. Bakit ito pinahihintulutan ng inyong bataluman? Ito ba ang gantimpala ng katapangan at pagpapakasakit ni Tera? Alvidea. Hindi namin batid ang mga kasagutan sa iyong tanong. Ang maaari nyo lamang gawin ngayon ay tanggapin ang masakit na pangyayaring ito na iniwan na tayo ng inyong kasama. Tera. Pinaglingkuran mo ako ng tapat, aking brilyante. Tunay na isa kang ang malakas na kapangyarihan dahil sa ginawang sa sangre.
Di ko rin alam kung dapat isawalang bahala ko to. Ngunit, nandito siya, Ada. Kaya hindi ko kayang matahimik. Anak, ang kutob na iyong nararamdaman ay paraan ng kalikasan o ng mas mataas na kapangyarihan upang ipaalam sa atin na may nangyayaring kakaiba. Ngunit huwag kang mag-alala, aking anak. Magpapaalam tayo sa ating Hara Alena nang sa ganun ay makatungo tayo sa mundo ng mga tao. Talaga, Ada? Dadalawin natin ang iyong kapatid na si Terra. Sabik na rin ako bumalik sa mundo ng mga tao upang makita ulit si Terra, Ada. Mahal na Sangre Danaya. Maaari ba kayong sumunod sa akin? Pinapatawag kayo ng Hara Alena sapagkat may kailangan kayong makita. Sige, sasama ko sa'yo. Ngunit ayos ka lamang ba? Bakit tila may bumabagabag sa'yo? Mangyari lamang na sumama kayo sa akin ni Gaia upang malaman niyo kung anong naganap. Tawarin mo kami, Terra. Natawa dahil hindi ka namin nailigtas. Hindi pa rin ako naniniwala hanggang dito na lang si Terra. Siya pa rin ang aking kinikilalang tinakda. Hawak ko ang bangkay niya, Flamara. At nakikita mo, wala na siya. Wala na si Terra. Ngunit bakit hindi pa rin siya kinukuha ng mga retre kung ganun? Nakapagtataka nga. Bakit tila nagbabantay lamang ang mga retre? Bakit hindi siya kunin at dalhin sa Devas? Si Gargan. Anong ginawa ng masamang batala kay Terra? Aking mata, bigyan mo ako ng kasagutan. Ano ang tunay na ginawa ni Gargan kay Terra? Cassiopeia! Batid ko ang ginagawa mong pagmamatsag, lalo't ramdam ka ng aking brilyante. Kaya tigilan mo ako, baguhang batalungan! Batid niya ang aking ginagawa. Itinabon ni Gargan ang aking mata upang hindi ko siya mabasa. Mahal. Inaakala mo ba, Cassiopeia, na makakabalik pa ang Trinitera ng Devas? Wala nang susunduin pa ang mga retre sapagkat hawak ko na ang inyong itinakda at wala na kayong magagawa. Patay na rin ba ako? Isa na rin akong Iftre.
Gargan! Nasaan ako? Saan mo na naman ako dinala? Paano ako makakalabas dito? Aking ka na, Tera. At hindi ka na muling makakawala pa sa aking brilyante. Poltre, Panginoon, Nadaig kayo ng mga diwata at sapiryan. batid niyo ang kanilang lakas, lalo na sina Mira at Lira. Kaya kailangan na nating hintayin pumarito ang Bathala upang tayo ay mapalakas. Mabuti na lamang at kayo ay naabutan ko rito. Kanina ko pa kayo hinahanap. Mainam, Mitena. Batid kong pagod ka na sa paghanap. Kaya ikay magpahinga na. Agape abi, Panginoon. Ngunit ikaw ba'y tunay na naniniwala sa Kanya? Napatunayan kong isang hasyang taksil. Siya'y isang tunay na kaaway. Ano ang nais mong gawin ko sa Kanya? Pagmasdan mo ang kalangitan na gani. Sapagkat ang gabing ito, ang huling pagkakataon upang masilayan ni Mitena ang 2 buwan ng Encantadia, sapagkat ako mismo ang papaslang sa kanya. Mga sangre, Flamara, Dea, nasaan si Adamo sa Tera? Adamus, ano nangyari kay Tera? Adamos! Bakit hindi niyo siya gamutin? Gamutin niyo siya gamit ang brilyante. Wala na, Nunong Pawpaw. Wala nang bisa ang ano pang lunas kay Tera. Wala na siya. Hindi na humihinga ang aming kasama. Patay na nga si Tera. Maniwala ka man o hindi. Ngunit nakita ko sa aking mata ang magaganap. Ang pagkamatay ninyo ni Tera sa kamay ni Gargan. Totoo nga ang sinabi ni Mitena. Napas lang ni Gargan si Tera. Pero sandali, kung patay na si Tera, hindi ba dapat sinundo na siya ng mga retre? Dapat sinusundo siya ng mga retre.
Ninyo. Nagsialisan ng mga retre. Bakit sila lumilisan? Bakit di nila dinala ang labi ni Tera? Hindi rin namin batid nung Pawpaw. Marahil ay tutol rin ng mga retre sa kamatayan ng aking pinakamatalik na kaibigan. Hindi. Wala namang damdamin ng mga retre. Hindi pwedeng ganon. Dapat kung may namatay na engkantado, dapat sinusundo sila ng mga retre. Siguro may ibang dahilan ito kaya ito yung nangyari. Marahil ay binibigyan siyang pagkakataon upang may uwi ang kanyang bangkay sa Encantadia. Upang masilayan siya ni Ashley Danaya at Kaya. Ako nang bahala sa labi ni Tera. Hindi maaari, Adamus. Hindi maaaring lumisan ng isa sa atin. Ngayong wala na si Tera, kailangan natin ng isa't isa. Upang mapagplanuhan rin nating maigi ang ating paghihiganti kay Gargan. Ang tuluyan ng matapos ang kanyang kasamaan. Sang-ayon ako. Kaya ako na ang mag-uuwi kay Tera. Ako na rin ang magbabalita sa Encantadia. Masna, kung wala pa rito sa palasyo si Hara Alena, maaari bang si Sangre Danaya na lamang ang aking makausap? Lalo't may mahalaga akong kailangang sabihin kanino man sa kanila. Masusunod duno. Ipapatawag ko kaagad ang mahal na Sangre. Sandali lamang, Masna. Ngunit may dumating na panauhin sa palasyo at may dala itong napakasamang balita. Anong napakasamang balita ito? At sino ang panauhin tinutukoy ninyo? Sumama kayo sa akin. Mahiwaga at makapangyarihang Plauta. Ikaw ay magpakita sa akin ngayon din. Para saan ang plauta na yan, Ata? Ito ay isang paraan upang magtawag ng mga mulawin. Sila ang ating magiging daan upang magtungo tayo sa mundo ng mga tao nang sa ganun ay madalaw natin ng iyong kapatid. Ngunit, Ada, paano ako makakasama? Kung ako ay isang Iftre lamang. Gagamit ako ng isang engkantasyon upang matali ang iyong kaluluwa sa akin. Hindi ko maunawaan, Ada. Hindi ka ba nagtataka na naisasama kita sa tuwing ako ay nag-i-evictus? Ang iyong Ada ay hindi pangkaraniwang diwata. Ang iyong dugo at ang aking dugo ay iisa. Maging ang ating kaluluwa ay magkalingkis. Kaya't huwag ka na mag-alala kung paano kita maisasama. Hayaan mong gamitin ko itong plauta at patugtugin. Bakit hindi niyo pa sabihin kung sino ang panauhin tinutukoy ninyo? Pawpaw, anong nangyari kay Tera? Anong imaw?
Kailangan ko makita si Sangre Danaya at Gaya. Kailangan nila malaman yung masamang balita na nangyari kay Tera. Mahabaging Devas! Tama ba ang aking iniisip, Pau-Pau? Nabigo ang mga bagong sangre. Kaya napas lang ni Gargan si Tera. Mahabagin naming mataluman! Anong parusa ito para sa Encantadia? Patunogin agad ang mga trumpeta. Ang tunog doon ang siyang tatawag kay Sangre Danaya. Masusunod, Basna. Tera. Para saan kaya ang trumpeta na yun, Ada? Ano kaya ang dahilan sa pagtunog nun? Alam, Tera. Hanggang sa muli aking kapanalan. Ngunit hindi pa dito natatapos ang lahat. Sapagkat nasa tag na ang ating mga kamatayan. Maganap lang. Yumao na si Tera. Hagor, bakit ka narito? Akala ko ba'y gusto mong magpahinga na ako? Oh, nais na kitang magpahinga habang buhay. Dana Krishna! Bakit mo nagawa sa akin to? Sapagkat patid ko na ang iyong kataksilan at ang iyong pagpapanggap ni Tena. Nadinig ko at nakita ko kayo kanina ni Danaya. Hindi ko mo ako warka! Kaya dapat lang nawakasan ka na! Hindi mo ako matatakasan, Mitena. Titiyakin ko sa iyo, ikaw ang magmamakaawa para sa iyong kamatayan pag natagpuan kita.
paumanhin sangre. Ngunit ano ang tunog na iyon? Dilubyo ang pahiwatig ng tunog na yan. May masamang nangyayari sa Lireo. Bumalik na muna kayo sa mga tahanan niyo. Ipapatawag na lang namin kayo. Ilo, puntahan natin si Mira. Sunduin natin sa ilog. Kailangan natin magpunta ng Lireo ngayon din. Halika na. Nasa unang muog na kami nang marinig namin ang mga tunog ng mga trompeta. Kaya nagmadali agad kami. Kaya pala pinatunog. Yun pala ang dahilan. Tunay na napakalaking kawalan nito para sa ating lahat. Anong malaking kawalan? Mahal na sangre, kanina pa kayo hinihintay ni Nunong Imaw. Nasaan sila? Tunay na mawawasak ang dibdib nila. Huwag ka na magsalita. Tayo na. Tunay ngang makapangyarihan ang espada ni Hagorn. Para masugatan niya ako ng ganito. Tibayan mo ang iyong loob, Etena. Hindi maaaring si Hagorn lamang ang puputol sa iyong buhay. Ano ang ibig sabihin ng tunog na iyon? Aking mata, ipakita sa akin ang kahulugan ng tunog ng trumpeta. Totoo nga ang pinakita sa akin ng aking mata. Namayapa na si Naya. Kailangan ko siyang puntahan. Kailangan kong puntahan ang aking kaibigan. Isa itong napakalungkot na pangyayari. Bakit ganon, Nunong Imaw? Ba't hinayaang mangyari to kay Tera? Kahit ako ay wala pang maapuhap na sagot. Nunong Imaw, narito na sila. Anak.
Tera. Tera. Huwag kang mag-alala, ate. Kapag matapos ang gulong ito, matalo lang natin si Gargan. Sisikapin namin ni Nanay na magawa namin ang lahat ng aming makakaya. Para sa'yo, na hindi mo kailangang umasa sa itim na kapangyarihan. Pangako. Tera. Tera, may pangako ka pa sa akin, di ba? Hindi pa nga tayo nagsasama ni Nada ng matagal. Kaya hindi ka pwedeng mawala aking apo eh. Tera. Ikinalulungkot ko, Sangre. Ngunit, pumanaw na siya. Paano? Matapang niyang hinarap si Gargan. Mahal na Sangre. At ayon kay Flamara, ninais niya raw mamatay na lang kesa isuko ang brilyante kay Gargan. Isa siyang marangal at kahangahangang Sangre. Nakikiramay ako. Tera. Tera ang ipapangalan natin sa anak natin. Tera. Upang hindi niya makalimutan kung sino siya. Pangako! Ipaghiganti kita! Tera. Tera. Aking anak. Tera, nandito kami. Pangako, aking bunso. Ipaghiganti kita! Ang sumpa ng Encantadia! Hindi ako naparito upang gumawa ng gulo. Ako ay narito lamang upang makita ang labi ni Tera. Labi ni Tera? Anong pinagsasabi ng tanakresh ng Kera? Kapal din ang mukha mong sumugod dito, no? Narinig ko rin ang trumpeta. Tila galing yan sa Lereo. Avisala, Rama. Abisada sa inyong lahat
Ano ang piging na ito? Hindi piging, kundi isa ring pagpupulong, mahal na Rama, upang pag-usapan ng ibang batas na lilikhain para sa Sapiro, sa inyong tulong. Kaya, Meros, samahan niyo ng Rama. Masusunod po, punong konseho. Ngunit bakit ako lamang? Bakit hindi niyo inimbitahan si Hara Armea? Ikaw ang kumakatawan para sa kanya. Kaya hindi ko na naisip na abalahin pa ang Hara. At alam ko naman na pag-uusapan yung dalawa ang mangyayari dito sa pagpupulong. Mga konseho, umpisa na natin. Magsiupo na tayo. Habang abala dito ang Rama, wala siyang kamalay-malay na ito ng huling gabi ni Armea. Hindi ko na nais ngambalain pa ang pamamahinga ng ating Hara. Ngunit narinig ko ang tunog ng trompeta mula sa Lireo. Kung may masama mang kaganapan doon ay tiyak na magpapadala sila agad ng abiso upang malaman ito ng Hara. Pag-igihin ang pagbabantay sa paligid ng palasyo. Tiyaking walang matutulog o iidlip. Dahil sa gabi madalas na sumasalakay ang mga kalaban. Masusunod! Basta! Magsibalik na kayo sa inyong mga pwesto. Habib, Heshna Emeresa Hashne Akbosara. Hindi ako lalaban sa inyong lahat. Lalo't na parito lamang ako upang magbigay ng aking pakikiramay sa labi ni Tera. Anong labi ni Tera? Huwag kang magsasalita ng masama, sapagkat buhay na buhay ang aking apo sa mundo ng mga tao. Narito na siya. At nagluluksa na ang buong Lirey. Ano yan? Dapat lang yan sa'yo! Ipagmamanin niyo mga mahal na sangre at Ginoong Ginoo. Pero tunay ang sinasabi ng Vidaling ito. Tunay nga na namayapa na ang anak ni Sangre Danaya at naririto siya ngayon sa Lireo. Kaya pala pinatunog ang trompeta dito. At kaya pala... Si Tera ang itinakda. Bakit? Paano siya mamamatay? Kung hahayaan niyong makita ko siya, maaaring makita din ng aking mata ang dahilan ng lahat ng ito. At ano namang saysay nito sa'yo? May mata-mata ka pang sinasabi, ha? Cassiopeia ka ba, ha? Naging kaibigan ko din si Tera nung sandali. Wala akong pakialam. Dadramahan mo pa kami. Mga kawal! Mga kawal! Dakpin at ikulong ang reyna ng mga Minyare ngayon din! Masusunod mahal na sangre. Sumama ka sa amin! Nakikiusap ako sa inyo, nagmamakawa! Hayaan niyo makita ko si Tera! Nasaan si Tera? Saan nakalagak ang aking apo? Mainam na rin na nagbalik na ng Lireo ang mga diwata upang matigil ng pagtugis kay Hagorn. Hindi ko pa naisapas lang. Hindi tayo mapapahamak hanggat tayo ay lumalaban para sa kanila. Kahit na hindi pa rin lubos ang kanilang pagtitiwala sa atin. Naniniwala akong hindi tayo pababayaan ng mga diwatang ito.
lalo na ni Armea. Ipapaalala ko lamang sa'yo na isang hara ang iyong hinahangaan, na mayroon ng bana na isang rama. Cedro, batid kong kailanman ay hindi ko mapapantayan si Soldarius. Alam ko rin na napakatayog ng katayuan ni Armea. Isa siyang tala na kailanman ay hindi ko maaabot. Ngunit, bawal na bang humanga ako sa kanyang kislap? Daron, ipinaalala ko sa'yo na tayo ay mga Minyave, na nagmamahal lamang sa ating bayan, angkan, lahi, at kinikilalang pinuno. Hindi natin gawi ang magpakita ng kakaibang pagtangi o pagmamahal sa kapwa nating nilalang, sapagkat yon ay kahinaan para sa atin. Alalahain mo rin na pansamantala lamang ang pamamalagi natin dito. Babalik din tayo ng Minyave sa oras na tayo tipuin muli ni Dea. Kaya bantayan mo ng maigi ang iyong damdamin. At huwag kang patangay sa iyong paghanga sa hara ng sapiro. Nasaan ang hara? Bilisan! Hanggang sa muli nating pagkikita. Albe. Mahal na sangre, Gaya, muli ay tanggapin ninyo ang aming taus-pusong pakikiramay.
Ang mahal na Hara ay magpapahinga na. Kaya huwag kayong magpapapasok ng kahit sino upang hindi siya magambala. Sana'y mahimbing ang iyong tulog, Armea, upang tuluyan ka ng hindi na magising pa. Dama, nasabihan na ba ang Hara Alena sa nangyari? Ipinasundo na po siya, mahal na Sangre. Maaring pabalik na siya dito sa Lereo. Mabuti. Hindi pa rin talaga ako makapaniwala sa nangyayari. Totoo ba to? Wala na si Tera. Ngunit isang bathala ang pumasang sa kanya. Ano nga bang laban nila sa isang bathala? Pero kung pwedeng mangyari yun kay Tera, anong mangyayari kila Adamus? Flamara? Ashti, naroon pa sila. Andun din si Dea. Ashti, mas mabuti kayang ipautos niyo na ni Hara Alena na magbalik sila agad dito para... Hindi, Mira. Hindi natin pababalikin dito sina Adamus. Bagkus. Kami ang magtutungo sa mundo ng mga tao upang hanapin si Gargan at parusahan sa ginawa niya sa aking anak. Sinong kami, Ashti? Sasama kami ni Mira. Sabihin mo lang, Ashti, sasama kami sa'yo. Kahit kailan mo gusto. Kami ng aking mga kapatid. Handa akong kalimutan ang lahat ng aking hinanakit at galit kay Perena. Kung sasamahan niya ako. At si Amihan. Sinasamo ko ang Ivtre ng aking kapatid upang ako'y kanyang muling samahan sa isang digmaan laban sa itim na bathala. Mga kawal ng Hatoria, ano tila nakakita kayo ng isang Ivtre? Hindi man lamang ba kayo magbibigay pugay sa inyong Hara? Paumanhin, mahal na Hara. Hindi lang namin inakala na sa inyong pagbabalik ay iba na ang inyong kasuotan. Abisala, at natutuwa akong makita kayong muli.
Mahal na Hara, tunay ba ang aming nasasaksiyan? Nakakahawak ka ng ulit? Marahil ay gaya na siya ng Diwani, Mira at Lira na may natataking kakayahan kahit sila ay Ibtre, lalo't pinagpala ng Bathaluman. Sina Mira at Lira ay mataas na antas na mga Iftre. Lalo't namatay silang mga tunay na diwani at may dugong sangre. Ngunit kaiba sa kanila, ako ay hindi na isang Iftring isinumpa at tinanggalan ng kapangyarihan simula nang ako'y tumakas sa Devas. Napagtagumpayan ko ng buhay na kinuha sa akin ng mula sa panahon. Ngunit papaano? Gusto na ang katanungan, maaari ba? Ako ang inyong sagutin. Nasaan ang aking anak? Ano tila wala rito si Mira? Si Diwani Mira ay sumama sa pangkat ni Sangre Danaya upang hanapin at tugisin si Hagorn. Subalit maaaring naroon na siya sa Lireo, lalo't nakarating na sa nakararami ang masamang balita. Masamang balita? Hara Pirena, ang sangre na may dugong tao, ang anak ni Sangre Danaya, ay pumanaw na. Hindi ako natutuwa sa iyong biro, Kawal. Hara, yun talaga ang ulat na nakarating sa amin na ang tagapangalaga ng brilyante ng lupa ay pumanaw na. Tanak Krishna. Ashti, ang saya nga sana kung makikita namin kayo ulit na magkakapatid, magkakasamang lumaban. Pero paano? Lalo na ang aking inay. Tingin mo, papayagan pa siyang makababa ng Devas? Kung tunay ngang para sa Encantadia si Cassiopeia, ay batid niya na ang kamatayan ng aking anak ay magdudulot lamang ng lubhang panganib para sa Encantadia. Dapat lamang makaisa siya sa akin. Dahil kung hindi, habang buhay kong kasusuklaman ng mga bathala, sapagkat 3 buhay na ang kinuha nila sa akin. Ashti, nauunawaan ka namin. Ngunit, huwag sanang mawalan ka ng pananalig at tiwala sa ating bathala. Oo nga, Ashti. Lalo na hindi naman siya yung totoo nating kalaban eh. Ang kalaban natin, papaalala ko lang, si Hagorn, si Gargan, at yung Mitenang yan, na by the way, na ipakulong namin ni Mira sa mga kawal ng Lireo. Kanina. Ipinakulong niyo si Metena? Habe, Ashti, kaya't nabawasan ang ating mga kalaban. Ashti, galit pa siya? Hindi ba good yung ginawa natin? Hindi ko alam. Paparating na ako, Danaya. Babalik na ako ng Encantadia.
Mahal na Bathaluman, isang kalapastanganan na naman na naganap. Pagkat maging si Amihan ay tumakas na rin dito sa Devas. Hindi siya tumakas, Maika. Si Amihan ay binigyan ko ng basbas upang makaalis ng Devas at magbigay ng saklolo sa mga sangre. Ipagpaumanhin ninyo ang aking pagtatanong, kabanal-banalan. Ngunit bakit tilang binabali ninyo at panuntunan dito sa Devas? Wala akong binabago, Maika. Lalo't marami ng pagkakataon noon na nagbigay ng saklolo ang Devas sa mga enkantado. Ang mga batas maging sa Devas ay kailangan na rin iakma upang maging sagot sa mga kaganapan sa kasalukuyan. Kailangang bumaba ni Amihan upang tulungan ang lahat ng sangre laban sa pinakamalakas at pinakamarahas na kaaway. Hindi lamang ng buong Encantadia, kundi ng Devas at lahat ng mga bathala. Hindi ko mawari ang laro ng inyong bathala at bathaluman. Kaya't hindi ko rin maintindihan kung bakit kailangan mong mawala sa amin. Ikaw pa na aking pinakamalapit na kapanalig. Nababasa ko ang iyong pagdadalamhati. Hindi dalamhati ang aking nararamdaman, Adam. Kundi galit. Kagaya rin ng aking galit. Labis na pagkasuklam kay Gargan kaya't nararapat lamang na pagbayaran niya ang kanyang ginawang pagpaslang kay Tera. Yan din ang aking nais. Ang pagbayarin si Gargan. Ngunit paano natin siya madadaig ngayon? Tatlo na lamang tayo. Inaisip akong paraan. Sumama kayo sa akin. Sa wakas, narito na tayong muli. Tigilan mo nang iyong kahibangan. Tayo magpahinga na. Halika. Mauna ka na. Iwan mo na ako rito. Bahala ka nga. Mahimbing na ba ang iyong tulog, mahal na Hara? Marahil ay may pag-asa pang makita at makausap ka kahit sandali. Nang sa gayon ay mapawi naman ang lahat ng aking pagod at sakit. Pasnea! Sino kang ibig pumaslang sa akin? Hindi ikaw ang karapat dapat mamulong sa Sapiro. Naluklok ko lamang dahil sa iyong ama. Nalabis ko rin kinasusuklaman. Naroon pa rin ba si Gargan sa inyong kuta?
Doon pa rin ba namin matatagpuan ang inyong kasupasok kong bathala? Really? Tingin mo ba talaga sasabihin namin sa'yo? Mag-isip-isip ka naman. Sumagot ka ng maayos. Hindi namin ipagkakanulo ang bathalang nagbigay sa amin ng buhay. Kung gayon, ako ang babawi sa buhay na iyon. Inuutusan kita na tanggalan ng hangin ang kanilang mga baga. Nang sa gayon, ay tuluyan silang balagutan ng hininga. Dea, Hindi ko na sila kinikilala pa bilang aking mga magulang simula nang nagpasakop sila sa kasamaan. Brilyante ng hangin. Tuluyan mo nang tanggalan sila ng hininga. Dea, wag. Sumuka at sabihin mo sa akin kung bakit hindi ka sumasangayon sa aking korona! Mentes amas que os hablan! Armea, Hindi isang hara ang dapat mamulong sa Sapiro. At mas lalong hindi galing sa mundo ng mga diwata. Mahusay ka, diwata. Ngunit higit akong malakas. Mahal na araw. Wala na siya. Hindi ko na siya nararamdaman. Ngunit sino ang lapastangang iyon? At bakit nais kanyang paslangin, mahal na Hara? Yan din ang aking nasa palaisipan. Lalo't kakaibang kanyang lakas. Ngunit, Abisala Eshma, sa iyong pagtanggol sa akin at sa iyong pagpunta. Isang karangalan ito na hindi ako magsasawang gawin ng paulit-ulit, mahal na Hara. Makakaalis ka na. Ayoko na naman sila bigyan ng rason para siraan ako. Lalo't nandito ka, kasama ko. Masusunod, mahal na Hara.
Ubos na nila yung kadugo! Ano ang iyong kasagutan? Huwag mong pagtataksila ng ating bathala, mortal! Manda ka kay Gargandeya! Nasaan siya? Nasa warehouse siya. Napuntahan niyo na yun. Just go there and leave us alone! Tiyakin mo lamang na tamang yung mga sinasambit. Dahil kung hindi ay ako ang hahanap sa'yo. At paparusahan kita. Tayo na. Ay. Kaawa-awa naman sina Danaya at Gaya. Nunong Imaw, may pag-asa pa kaya muling mabuhay si Sangretera? Lalo't ayon kay Ginoong Papaw kanina ay hindi naman siya sinundo ng mga retre, hindi ba? Hindi ko alam, Tukman. Ngunit sana nga ay kawaan si Tera ng matalumang Cassiopeia upang magbalik siyang muli sa atin. Avisada, Haralena. Tunay nga. Namatay na nga ang isa pang anak ng aking kapatid. Hindi rin kami makapaniwalang lahat, Hara. At hanggang ngayon ay hinahanapan pa rin namin ang kasagutan ng lahat. Nasaan si Danaya? Ibig ko siyang makausap. Naiba na ang iyong antas. Sa darating na pagbilog ng 2 buwan, ang iyong kapangyarihan ay lalabas. Malakas ang aking hinala na ang punong konseho ang nasa likod ng lahat ng ito. Kaya't mahalaga na makita ko ang lahat sa tungkod ninyo. Wala ka bang napapansin? Palang mga retre yung umaalagid kay Tera. Bakit wala? Saan ka nakatakas mula sa mga sangre? Etnia, Flamara. Nahihibang ka na talaga para umibig sa isang Hara. May nagtangkang pumaslang kay Hara. Hindi na ako papayag na mangyari yan. Hindi siya pangkaraniwang bathala lamang, Danaya. Kaya't kahit paharapin natin siya ni na Alena, anong laban natin sa kanya? Mga anak na natin ang kanilang inuuna. Nawain mo, unawaan mo kung bakit nais ko ng harapin at kalabanin si Garkan. Hindi kayo aalis nang hindi ako kasama.